July 2025, kasabay ng kanyang ikaapat na State of the Nation Address o SONA, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon ng korupsyon sa likod ng mga ghost at substandard flood control projects sa bansa. Mula nito, nagsagawa ang gobyerno ng kaliwat-kanang inspeksyon at investigasyon sa mga flood control projects, mga proyektong tinipid, minadali o hindi naman totoong naitayo. Nagsagawa rin ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, House of Representatives, Office of the Ombudsman, Department of Justice, DPWH, maging ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, kaugnay ng corruption scandal kung saan mayroon ng mga individual na nakasuhan at mga ari-ari ang nabawi. Sa kabila nito, hindi naman naiwasan ng publiko na questionin ang naging progreso at estado ng investigasyon ng pamahalaan na tila nakalimutan na ang issue ng flood control projects corruption. Mula kasi ng simula ng investigasyon, hindi pa rin nahuhuli ang dating mambabatas na si Zaldico na umano'y utak ng budget insertion sa Kongreso habang ang ICI, opisyal nang magtatapos ang operasyon ngayong March 31, 2026. Ngunit depensa ng palasyo, hindi nakakalimutan ng pamahalaan ang issue sa likod ng flood control projects at napatuloy pa rin ang investigasyon. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, nananatili pa rin prioridad ng gobyerno ang kampanya kontra korupsyon. Ang tanging natin masasabi, hoy, gising. Dahil alam po natin kung papaano po nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report, di lamang po sa Ombudsman, kundi pati po sa DOJ. Ang Ombudsman ay nagsasabi din po habang sila itinatanong na patuloy ang kanilang pag-iimbestiga, pati po ang DOJ. Wala pong natutulog pagdating po sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Ito ay tanging paninira lamang sa gobyerno. Hindi po tumitigil ang Pangulo para mapanagot ang dapat na mapanagot. Paliwanag ni Castro, sa kaso ng cease of operations ng ICI, alinsunod ito sa naging accomplishment ng komisyon ng kanilang mandato bilang isang fact-finding body. Ngayong Marso, itinurn over na ng ICI sa Ombudsman at DOJ ang lahat ng mga dokumentong may kinalaman sa investigasyon na nakalap nila mula sa ilang buwan nilang operasyon. Marami na po silang naisumite sa DOJ, marami na po silang nasumite sa Ombudsman. So ang ibig pong sabihin yan, hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ngayon po, lahat po ng kanilang nairekomenda, nakasuhan o for further investigation, nasa kamay na po yan ng DOJ at ng Ombudsman. Aminado si Castro na maaaring na-overwhelm ang mga nasabing investigative agencies sa dami ng dokumentong isinumite ng ICI, gayon din sa dami ng mga individual na inirekomendang makasuhan. Sa kabila nito, nanindigan ang palasyo na tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon at nawalang sasantuhin pagdating sa pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.